nag-announce si Senadora Amy Marcos na sa Lunes ihihirang na daw si Secretary Boying Remulla o Jesus Crispin Remulla bilang ombudsman. Mga 2 oras matapos in-announce ni Senadora Amy, madalian din po na sinabi, nag-announce ang spokesperson, si Attorney Camille, spokesperson ng Korte Suprema at sinabing wait, wala pa pong shortlist. Marahil ay hindi na pulingid sa inyong kaalaman, kanina nag-announce si Senadora Amy Marcos na sa Lunes ihihirang na daw si Secretary Boying Remulla o Jesus Crispin Remulla bilang ombudsman. At pag-usapan natin yung mga pangyayari pagkatapos niyan. So, alright. So, in-announce ni Senadora Amy Marcos na mayroon na sa Lunes ay dapat ihihirang na si Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman vice kay Ombudsman Samuel Martires. Nung matapos siguro mga 2 oras matapos in-announce ni Senadora Amy, natural sumabog ang social media. Kung kaya't madalian din po na sinabi, nag-announce ang spokesperson, si Attorney Camille, spokesperson ng Korte Suprema at sinabing wait, wala pa pong shortlist. Pero basahin po muna natin ang announcement ni Senadora Amy. Sabi niya, sa Lunes nakatakdang hirangin si Boying Remulla bilang ombudsman. Sabi niya, tunay ngang kulay itim pa rin ang kulay ng bayan. Nagluluksa, nababalutan ng pangamba at kawalan ng pag-asa sapagkat ang huling bantayog ng pananagutan ay pinilit wasakin ng politika at kalapastanganan sa konstitusyon. Tuloy pa ni Senadora Amy, isang sapilitang pagtatalaga ng taong hindi karapat-dapat, may mga nakabinbin na kaso at may bahid ng kawalang hustisya. Iligtas niyo po ang bayan, Panginoon. Matapos na i-announce naman ang announcement naman ni Attorney Camille Ting ay simple lang, wala pang shortlist. So, yun lang, maikling-maikli. Silang ni-report ng abogado, wala pang shortlist. Ang sinabi ni Attorney Ting. Now, baklasin po natin yung mga events na ito. Pero bago natin ipagpatuloy, sumagot din po si Senadora Amy. Sabi niya, meron siyang announcement Sabi niya, ba't nawala? Ayun. Sabi niya, salamat Panginoon, wag niyong pahintulutan. Okay. So anong ibig sabihin ng wala pang shortlist? Unang-una, kapag nagbukas po ng applications para sa isang bakanting position na Judicial and Bar Council ay magko-convene, maglalabas po ng notice at na maaaring mag-submit ng applications. Pag pumasok na lahat ng applications at kumpleto yung mga applications at saka mga requirements ng mga aplikante, ito po ay pagmimitingan. Una mag-i-interview pala, pagkatapos pupulong-pulong, magmi-meeting ang Judicial and Bar Council at kikilatisin nila ang mga aplikante. Matapos noon, gagawa sila ng shortlist. At itong shortlist na ito ay isusumite sa presidente at ang presidente ay pipili doon sa maikling listahan na yon. Minimum of 6 names ang dapat natatanggap ng Pangulo. So, ang sabi ni Attorney Camille ay wala pang shortlist. Okay? So, kung ito lang talaga ang sinabi niya, what can we make of this? So, tama yon, wala pang shortlist, alam talaga nila at ang Supreme Court spokesperson po ang magsasalita dahil ang chairman ng Judicial and Bar Council ay ang Supreme Court Chief Justice. Okay. Ngayon, bakit very terse? So, it's possible na tinawagan siya, in-interview siya ng abogado at sinabi ng abogado, nagpahayag si Senadora Amy na sa Monday ihihirang na daw si Secretary Boying Remulla. Anong masasabi ninyo? At in all likelihood, shoot down ni Attorney Camille at sinabi, wala pang shortlist. No shortlist,
no appointment. Pero, that is all she said. So ngayon, maraming lumalabas na haka-haka at mga analysis kung anong nangyari dito. Bakit nag-announce si Senadora Amy? Hindi natin mapagkakaila na marami rin naman sources ang Senadora. So in all likelihood, mayroong pong nag-leak sa kanya of the impending appointment of Secretary Boying Remulla. Medyo premature. So it is entirely possible na nag-meeting na ang Judicial and Bar Council. Kasi ang sinasabi lang naman ni Attorney Ting is walang shortlist. Hindi niya sinabing walang meeting, hindi niya sinabing mayroon na po na wala o meron na pong mga naitalaga na ilalagay sa shortlist. Wala, all she says is there is no shortlist. So there's a universe of possibilities around that. So ano yung mga nangyari dito? Why did Senator Amy bring out this announcement? Number one, what is foremost in people's minds is nire-release yung impormasyon na yon so that the people can react, matesti, makita ng Malacanang yung reactions ng mga tao at magdalawang isip doon sa pagpipili kay Secretary Boying Remulla dahil nga may oras pa naman. Sabi ni AGR, they skip the shortlist. Hindi po pwedeng skip yung shortlist. Ito ay dahil nandun yun sa saligang batas. It is a constitutional requirement. So kung hindi sila susunod, de unconstitutional yung magiging appointment. So hindi pwedeng skip yung shortlist. The JBC has to give a shortlist of at least 6 names doon sa sa Korte Suprema. So, however, yun nga, kumbaga, baka may strategy dito. Ilabas ni Senadora Amy o i-appoint na si Sec Boying and the resulting outcry might make Malacanang think twice. Okay? Kasi, number 2, it's possible na mali yung impormasyon niya talaga. Pwede rin naman yun. Ano pa sa tingin ninyo? Number 3, it is also entirely possible na posibleng mayroon na ngang hinahanda na announcement ang Malacanang kahit iniintay pa rin nila yung shortlist. This preempts them. So ang daming posibleng mangyari. Pero ang tingin ko, yung dalawang possibilities ang pinakatotoo dyan. So either tunay yung balita ni Senadora Amy at prematurely ina-announce niya nang sa gayon magdalawang isip ang Malacanang kung i-appoint nila itong si Secretary Remulla dahil maliwanag na yung public outcry might be too much for Malacanang to handle. On the other hand, it's also entirely possible na si Senadora Amy ay nakakuha ng maling impormasyon. So, you be the judge on that one. Ngayon, maraming nagtatanong, ano ang repercussions kung si Secretary Boying Remulla ang naitalaga? Karamihan sa nakikita nating opinion, and we share many of them, but take note, these are opinions, na it is entirely possible given the politics of this administration na ang isa sa unang gagawin o isa sa tinalagang ini-expect na gagawin ni Secretary Remulla, given how, ano ba yung term na yan? How slavishly he follows the dictates of Malacanang, then it is entirely possible na ang isa sa una niyang gagawin ay kasuhan si VP Inday and make sure na hindi siya makakatakbo sa 2028. How does he do that? Mamadaliin niya yung pag-file ng mga kaso at mamadaliin din niya yung pag-prosecute nito at pagpupursige sa Sandigan Bayan. Conviction will render her disqualified. Diba? Not disqualified, but a decision with finality might render her disqualified. If may decision pero hindi pa yan final, magagamit ito as PR against her. So, in fact, it is also entirely possible the mere filing of the case against VP Inday will be used as part of the campaign strategy against her. Shh. Barty, I see you. Stop that. Sorry. One of the cats is trying to rip up my sofa. Okay. So,
clearly, Secretary Remulla is not exactly one of the most popular candidates around. As a matter of fact, marami rin namang mga pangalan doon sa mga aplikante na, di ba, most likely ay, how do you call this, kulang sa probity, kulang sa requirement nila ng experience, kulang dun sa lalim ng kanilang kaalaman at experience. At, well, in the case of Secretary Boying Remulla, yung appearance alone na mukhang minadali at binraso yung kanyang clearance in the Office of the Ombudsman leaves a very bad taste in the mouth of people. Sabi ni Ken Flores, if possible na mag-ombudsman si Boying, may sapat na oras pa ba si Boying? Sapat na oras para saan po? Sabi ni Socorro, most probably may source si Senator Amy at posible na totoo. I agree, attorney, nag-iingay si Sen Amy para sakaling ma-preempt. Sabi ni Levi, sus, wala nang respeto sa batas ng gobyernong ito. Feel ko po yung sinasabi nyo. So sabi ni Artificial Intelligence, impeach na agad si Remulla. Agad. I feel ko rin yung sinasabi ninyo. Now, may dalawang paraan para hindi talaga lubusang makaupo ang ombudsman. Unang-una ay maaari mag-file ng quo warranto case. Ano yung quo warranto? Ang ibig sabihin ng quo warranto is it is a question. It is a question asked by the court to the person. Tatanungin ng hukuman, by what warrant do you hold this position? Bakit ikaw ang nakaupo dyan? And why is this question asked? In the case of Secretary Remulla, the question might be, do you have the sufficient qualifications to hold this office, particularly the probity and experience that is required, which is usually at the level of a trial court judge, meaning dapat yung inyong experience sa litigation ay ganon kalalim, or ikaw ay matagal ng litigation, practicing litigation lawyer, although the requirements are usually practicing lawyer or in the practice of law. Okay. So, maaaring questionin yung pag-issue ng clearance ng Office of the Ombudsman kay Secretary Boying Remulla, lalong-lalo na kung ang clearance ay in-issue ng madalian after the filing of the motion for reconsideration. Kasi di ba nag-file ng kaso si Senadora Amy tungo doon sa pag-handle ni Secretary Remulla sa pagkuha kay PRD. Isa doon sa kini-question ay yung kung bakit hindi siya idinaan sa hukuman. As normally, we would expect dahil kapag may extradition, dumadaan sa hukuman. Kailangan may affirmation ng hukuman natin yung warrant of arrest na in-issue ng international body. Ngayon, mabilis yung resolba ng kaso ni Secretary Remulla and in fact, ng lahat ng mga respondents dun sa kaso na finay ni Senadora Amy. Kasama dyan si former Chief PNP Torre and others who were in connection doon sa kanilang pagkuha, pagsakay sa eroplano ni PRD, pagdala sa kanya sa Hague, at yung pagsisiguro na siya po ay maihaharap at maididetain doon sa International Criminal Court. Mahagaran naman, nag-file ng motion for reconsideration si Senadora Amy. Ngayon, ang source natin sa loob ng ombudsman ay nagsabi sa atin, kapag motion for reconsideration ang final, usually it takes a month to resolve. Wala pa daw kaso doon sa Office of the Ombudsman na may motion for reconsideration na naresolba in less than a month. Kung agaran naglabas ng clearance para umabot dun sa deadline ng Judicial and Bar Council, then that would have been less than 1 month. And so, maaaring magkaroon ng grounds for the filing for a petition of quo warranto before the Supreme Court. Itong against Secretary Remulla. Kung hindi naman po mapaunlakan ang quo warranto, maaari din siya matanggal ang isang ombudsman by virtue of an impeachment case. Okay, so alam niyo na yung mga
requirements at saka kung paano ang proseso para sa impeachment. Sabi ni Ma'am Adele, paano ho yan? Pababayaan na lang yan na ganung proseso kay Boying kahit maraming reklamo sa kanya. Actually, hindi nga. Kasi kung sakaling natuloy yan at naitalaga nga siya na ombudsman, then magfa-file si Senadora, I expect si Senator Amy ang magfa-file ng quo warranto case laban sa kanya sa Korte Suprema. Sabi ni, ano yun? Sabi ni Isanot, hindi pala ako kausap nito. Ito talagang alam mo NLSN, sana nakinig ka muna bago ka magsisisigaw niya na may clarification ng Supreme Court. Itinalakay naman natin at included yan dito sa pagtatalakay. Huwag niyong i-assume na hindi kumpleto ang aming pagtatalakay muna. Ayan, fina-flood mo pa yung aming comment section. Huwag po all caps. Sabi ni Vinoy, mapipigilan pa ba yung appointment ni Boying? Yun nga po ang ating pinag-usapan. Kung sakasakali, itong paglalabas ng impormasyon ni Senadora Amy ay nag-elicit ng outrage. Nakita naman natin, all across social media, halos pare-pareho yung reaksyon. It's surprise and outrage. Ano yung mga kadalasan nakikita nating komento? Ano to, gaguhan? So, it is possible that the strategy is to show Malacanang kahit 2 oras lang yan. Makita ng Malacanang yung reaksyon ng mga tao and how it will redound against them. Sabi ni Dux, what about Baste? Filed the case against Remulla. O isa pa yan, that is another ground and lalong-lalo na yan po ay ground na naka-file din sa Office of the Ombudsman. Meaning, madadagdagan din yung grounds ng quo warranto with the Supreme Court just in case ma-appoint nga si Secretary Remulla.